1,000,000, 100,000 piso. Iyan ang halagang winaldas ko para sa pangarap na bakasyon ng aking pamilya. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat. Dahil ang kapalit ng aking kabutihan ay ang pagtatakwil sa akin ng sarili kong dugo. Sa mismong araw ng aming pag-alis sa gitna ng mataong airport, durug-durug ang puso ko nang sabihin ng aking anak na si Rafael. Ang sabi niya, "Tay, nakalimutan kong bilhin ang tiket mo. Umuwi ka na lang muna." Ramdam ko ang lamig ng kanyang boses, walang awa, walang utang na loob. Matapos ang lahat ng sakripisyo ko at ang perang ibinigay ko, iniwan nila ako doon na parang isang basurang hindi na kailangan. Tumalikod sila at masayang naglakad palayo habang ako ay naiwang nakatulala at mag-isa. Ang hindi nila alam sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Akala nila ay isa lamang akong matandang mahina na kayang-kaya nilang apihin. Pero nagkakamali sila. Dahil ang pagtalikod nila sa akin sa airport ay siya ring hudyat ng pagkawala ng kanilang mana. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. At sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang araw na kinalimutan nila ang kanilang ama. Bago natin ituloy ang kwento, paki-subscribe muna sa ating channel at i-comment sa ibaba kung anong oras na dyan sa inyo ngayon. Bumalik ako sa pila ng mag-isa. Ang mga gulong ng aking lumang maleta ay lumilikha ng isang mabigat at garalgal na tunog sa makintab na sahig ng NAIA Terminal 3. Garalgal. Garalgal. Bawat ikot ng gulong ay parang tumutugma sa bigat ng nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ko pabalik sa counter ay parang may nakatali na bakal sa aking mga paa. Ang bakal na iyon ay humihila sa akin pababa. Pilit akong pinipigil nito sa pag-alam ng katotohanan. Gusto ko sanang tumalikod. Gusto ko sanang umuwi na lang at paniwalaan ang sinabi ng anak ko. Pero may bumubulong sa isip ko. Isang boses na nagsasabing, "Kailangan kong malaman, kailangan kong makasiguro." Ang paligid ay puno ng buhay, puno ng ingay. Naririnig ko ang tawanan ng mga magkakabarkada na nakasuot ng mga matingkad na damit, handang-handa na para sa Boracay. Siguro ay nag-aasara na sila kung sino ang manlilibre ng unang round ng inumin pagdating sa isla. Naririnig ko ang iyak ng isang sanggol na pagod na sa biyahe at ang malambing na pag-alo ng kanyang ina. Naririnig ko ang paulit-ulit na anunsyo sa speaker tungkol sa mga flight na paalis at padating. Ding-dong. Huling tawag para sa pasaherong pero para sa akin, ang lahat ng ingay na ito ay parang naging malabong ugong na lamang. Parang nasa ilalim ako ng tubig at unti-unting nalulunod. Ang tanging malinaw na naririnig ko ay ang dagundong ng aking sariling puso at ang paulit-ulit na boses ni Roberto sa aking isipan. "Nakalimutan kita ibili ng tiket. Umuwi ka na lang." Ang mga salitang iyon ay parang lason. Unti-unti itong kumakalat sa aking sistema. Masakit, napakasakit. Pero sinusubukan kong hanapan ng rason. Sinusubukan kong ipagtanggol ang anak ko sa sarili kong isipan habang hinihila ko ang maleta pabalik. Baka naman talagang masyado lang siyang abala sa trabaho. Baka naman sadyang nalito lang siya sa dami ng inaasikaso para sa bakasyong ito. Alam kong stress siya sa opisina. Alam kong marami siyang iniisip bilang ama ng tahanan. Bilang ama niya, ang unang instinto ko ay unawain siya. Ang unang instinto ko ay akuin ang sakit para hindi siya magmukhang masama sa paningin ng iba. At lalo na sa paningin ko, ayokong isipin na kaya ng sarili kong anak nasaktan ako ng ganito. Ayokong isipin na kaya niya akong iwanan. Nakarating ako sa tapat ng counter ng Philippine Airlines. Ang pila ay medyo mahaba. Pero parang bumagal ang oras habang naghihintay ako. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang pawis ay tumutulo sa aking sentido kahit na malamig ang aircon ng airport. Nang ako na ang susunod, nakita ko ulit ang babaeng nakausap namin kanina. Ang pangalan sa nameplate niya ay Jennifer. Tumingala siya mula sa kanyang computer at nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Naaalala niya ako. Ako iyong matandang lalaki na kanina lang ay masayang nakatayo doon kasama ang kanyang anak at mga apo.
Pero ngayon, nakikita niya akong mag-isa. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang tanong na hindi niya mabigkas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang awa. Ayaw ko ng awa. Pero wala akong magagawa. Magandang hapon po ulit, sir, bati niya. Pero ang tono ng boses niya ay maingat. Parang natatakot siyang basagin ang kung anumang emosyon na nakikita niya sa mukha ko. May naiwan po ba kayo? Nasaan po ang pamilya niyo? Huminga ako ng malalim. Kinakailangan kong ipunin ang lahat ng natitirang lakas at dignidad ko. Inayos ko ang aking kwelyo. Pinilit kong patatagin ang boses ko. Iha, sabi ko, pwede bang makisuyo? Pakicheck naman ulit ang reservation. Baka may mali lang sa sistema ninyo kanina. Alam mo naman ang mga computer, minsan nagkakamali. Baka hindi lang nag-load ng maayos. Ang pangalan ko ay Antonio Cruz. Antonio. Tinitigan ko siya. Nagmamakaawa ang mga mata ko. Gusto kong sabihin niya sa akin na nagkamali lang sila. Gusto kong sabihin niya na, ay opo sir, nandito po pala ang pangalan niyo, nagtago lang. Tumango si Jennifer. Sige po Sir Antonio, titingnan ko po ulit. Pinagmasdan ko ang kanyang mga daliri na mabilis na tumitipa sa keyboard. Tik-tak, tik-tak. Ang bawat tunog ay parang countdown. Tumingin siya sa screen. Kumunot ang noo niya. Nag-type ulit siya. Huminto siya. Tumingin ulit sa akin. Pagkatapos ay nag-type na naman. Ang bawat segundong lumilipas ay parang tinik na bumabaon sa lalamunan ko. At, Ginoong Cruz, panimula ni Jennifer, ang boses niya ay mahina, mababa. Parang may halong lungkot at ayaw na ayaw ko sa tonong iyon. Chinek ko po ulit ng maigi. Sa totoo lang po, 3 beses ko na itong tiningnan gamit ang iba't ibang paraan ng paghahanap. Tanong ko. Naramdaman ko ang pagtutuyo ng aking lalamunan. Ang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng counter. Nakita ko po ang booking reference ni Roberto Cruz, sabi niya, habang itinuturo ang screen kahit hindi ko naman ito nakikita. Ang reservation po ay kumpirmado. Flight PR 2041 papuntang Caticlan. Aalis ngayong 4:15 ng hapon. Oo, alam ko yan, mabilis kong sagot. Umaasa pa rin. Kasama ako dyan. Father and son kami, pamilya kami. Umiling si Jennifer, dahan-dahan. Ang kilos na yon ay dumurog sa puso ko. Sir, ang reservation po ay para sa 4 na tao lamang. 4 na pasahero, 2 matanda at 2 bata. Sina Roberto Cruz, Grace Cruz, Mia Cruz at Joshua Cruz. 4? Ulit ko, parang hindi pumapasok sa utak ko ang numero. Sigurado ka ba? Baka naman nakalimutan lang niyang i-add ako noong 1 linggo. Sabi niya kasi, masyado siyang busy. Baka last-minute booking. Huminga ng malalim si Jennifer bago sumagot. Alam niyang masasaktan ako sa sasabihin niya. Hindi po sir, ang ticket na ito ay hindi po binili noong 1 linggo. Hindi rin po kahapon. Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata. Ang ticket po na ito ay binili at pinayaran may 6 na linggo na ang nakakaraan. April 15 po ang petsa ng pag-issue ng ticket dito sa sistema. 6 na linggo. Napatigil ako. Nanlamig ang buong katawan ko. 6 na linggo na ang nakalilipas. Ang ibig sabihin nito, noong panahong naghahaponan kami sa bahay ni na Roberto sa Alabang, nakabili na sila ng ticket. Naaalala ko ang gabing iyon. Tuwang-tuwa pa si Grace, ang manugang ko, habang ipinapakita sa akin ang brochure ng hotel. Sabi pa niya, Tay, magugustuhan mo ang view doon? Kita ang sunset? Sabi naman ni Roberto, Oo tay, mag-enjoy ka doon. Deserve mo magpahinga. Nagsinungaling sila sa harap mismo ng mukha ko habang kumakain ng pagkaing pinili ko. Habang tinatanggap ang tseke na iniabot ko. Alam na nila noong gabing iyon na hindi ako kasama. 6 na linggo na nilang alam na iiwan nila ako. Iha, ang boses ko ay nanginginig na, halos pabulong na lang. Ibig sabihin ba, sa history ng booking na yan, wala talagang pangalan na Antonio Cruz? Kahit sa simula, wala bang cancellation? Wala po sir, sagot ni Jennifer ng tapat. Simula pa lang po noong binook ito, noong April, 4 na tao lang po talaga. Walang request na magdagdag ng pangalan, walang pangalan ninyo na nabura. Talagang hindi po kayo kasama sa orihinal na plano. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may sumaksak dito.
Ang sakit ay hindi lang sa puso, ito ay sa buong pagkatao ko para akong sinampal ng katotohanan sa gitna ng maraming tao. Hindi ito simpleng pagkalimot. Hindi ito syunga-syunga lang o tanga lang ang anak ko. Hindi siya nakalimot mag-click ng button sa computer. Ito ay planado, ito ay sadya. Ito ay isang kalkuladong desisyon. Kinuha nila ang pera ko, ang 600,000 piso na ibinigay ko ng bukal sa loob. Tinanggap nila ang pera, nginitian nila ako, niyakap nila ako, nagpasalamat pa sila. Salamat tay, the best ka talaga, sabi ni Roberto. Pero sa likod ng utak nila, alam nilang iiwan nila ako sa airport na ito. Ginawa nila akong gatasan. At ngayong nakuha na nila ang gatas, itinapon na nila ang baka. Itinapon nila ako na parang isang basahan na hindi na kailangan. Sir, tawag ni Jennifer, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Umiling ako. Tubig? Hindi ko kailangan ng tubig. Kailangan ko ng paliwanag. Pero alam kong walang paliwanag na makakapag-alis ng sakit na ito. May flight pa ba? Tanong ko. Kahit na parang wala na akong lakas. Kahit na alam kong wala na ring saysay. Kahit anong airline. Kahit mahal. First class. Babayaran ko. Kailangan kong makarating doon. Baka naghihintay sila sa akin doon. Baka nauna lang sila. Sinubukan kong lokohin ang sarili ko sa huling pagkakataon. Tiningnan ulit ni Jen ang computer. Mabilis ang mga daliri niya pero mabagal ang pag-iling ng ulo niya. Pasensya na po talaga, Sir Antonio. Peak season po ngayon. May malaking convention sa Boracay. Puno po lahat ng flight papuntang Katiklan at Kalibo ngayong araw. Puno rin po bukas. Wala na ba talaga? Mayroon pong isa sa Cebu Pacific pero sa Makalawa pa, sabi niya, nang may pag-aalilangan. At connecting flight pa po ito sa Cebu. Sobrang pagod po aabutin niyo sa Makalawa. Ibig sabihin, kalahati ng bakasyon ay tapos na at para saan pa. Para habulin ang mga taong ayaw naman sa akin, tumingin ako sa direksyon ng security check kung saan nawala si Roberto at ang pamilya niya. Wala na sila. Siguro ay nakaupo na sila sa boarding gate ngayon. Siguro ay nagtatawanan na sila. Siguro ay nag-a-appear pa si Roberto at Grace. Nalusutan natin si tatay. Baka iyan ang sinasabi nila. Buti na lang, umuwi na ang matanda. Wala nang istorbo. Naramdaman ko ang bigat ng aking pitaka sa aking bulsa. Ang pitakang naglalaman ng mga credit card na ginamit nila. Ang pitakang laging bukas para sa kanila. Ngayon, pakiramdam ko ay napakabigat nito. Kasing bigat ng aking pagkakamali. Ang pagkakamali na ibinigay ko ang lahat sa kanila at wala akong itinira para sa sarili ko. Salamat iha, sabi ko kay Jen. Pinilit kong ngumiti kahit na alam kong mukha itong iyak. Salamat sa pagtitiyaga mo sa akin. Ingat po kayo, sir, sabi niya. Inayos ko ang aking tayo. Pinilit kong ibalik ang dignidad na natitira sa akin. Hinawakan ko ang hawakan ng aking maleta. Ang bigat nito, pero mas mabigat ang hakbang ko palayo. Tinalikuran ko ang counter. Tinalikuran ko ang pangarap kong bakasyon kasama ang mga apo ko. Naglakad ako palabas ng terminal mag-isa. Ang mga tao sa paligid ko ay patuloy na nagmamadali. May mga nagtatakbuhan para sa flight nila. May mga nagyakapan dahil nagkita muli. Ang mundo ay patuloy na umiikot na parang walang nangyaring masama. Pero para sa akin sa sandaling iyon, ang mundo ko ay huminto at gumuho. Ako si Antonio Cruz. Engineer. Ama, lolo. At ngayon, nalaman ko na ako ay isa na lang nakaraan na pilit nilang binubura. Lumabas ako sa automatic door. Ang init ng hangin ng Maynila ay sumampal sa mukha ko. Pero mas mainit ang luhang nagbabadyang tumulo sa aking mga mata. Hindi. Hindi ako iiyak dito. Hindi nila makikita ang pagbagsak ko. Pumila ako sa taxi. Handa na akong umuwi. Pero ang Antonio na uuwi ngayon ay hindi na ang Antonio na umalis kaninang umaga. Ang Antonio na ito ay gising na at hindi na siya muling pipikit sa katotohanan. Lumabas ako sa automatic sliding doors ng paliparan. Agad na sumalubong sa akin ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Ang init na dumikit agad sa aking balat. Ang hangin ay amoy usok ng mga sasakyan at halo-halong amoy ng libu-libong tao na nagmamadali. Sa ibang pagkakataon, magrereklamo na ako sa init. Magrereklamo ako sa gulo ng trapiko,
Pero sa sandaling ito, parang wala akong nararamdaman. Manhid. Ang init ng araw ay hindi tumatagos sa lamig na bumabalot sa aking puso. Pumila ako sa taxi stand, mahaba ang pila. Sa unahan ko, may isang pamilyang nagyakapan, isang OFW, nakakauwi lang, sinalubong ng kanyang asawa at mga anak na tumatalon sa tuwa. Tatay! Tatay! Sigaw ng bata. Napatitig ako sa kanila. Ang higpit ng yakap ng ama sa kanyang anak. Ang ningning sa mga mata nila. Ganyan din ako kanina. Ganyan din ako nung akala ko ay mahalaga ako sa pamilya ko. Pero ngayon, nakatayo ako dito, hawak ang hawakan ng aking maleta na parang isang ligaw na aso na itinaboy ng kanyang amo. Sumakay ako sa isang puting taxi na huminto sa tapat ko. Luma na ang sasakyan. Medyo sira na ang upuan at amoy, Pinot 3 ang air freshener na nakasabit sa salamin. Pero ito ang sasakyang maglalayo sa akin sa lugar na ito, sa lugar kung saan gumuho ang dignidad ko. Saan tayo, tay? Tanong ng driver, isang lalaking nasa edad 50, may tuwalya sa leeg at mukhang pagod na sa maghapong pamamasada. Sa Dasmariñas Village, Makati, sagot ko. Ang boses ko ay mahina. Paos. Tumingin ang driver sa rearview mirror. Siguro ay napansin niya ang suot ko. Naka-polo shirt ako na pang-bakasyon, nakasombrero, at may malaking maleta. Galing bakasyon o paalis pa lang? Tanong niya, sinusubukang makipagkwentuhan. Pauwi, maikli kong sagot. Hindi natuloy. Ay sayang naman, sabi niya. Traffic pa naman ngayon sa Skyway, pero sige tay, idadaan natin sa mabilis. Umandar ang taxi. Ipinikit ko ang aking mga mata habang binabagtas namin ang daan palabas ng Naya. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay parang pampatulog, pero ang isip ko ay gising na gising. Sa katahimikan ng biyahe, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Parang isang pelikula na nire-rewind sa aking utak. Ang mga bagay na hindi ko pinansin noon. Ang mga maliliit na detalye na binaliwala ko dahil sa tiwala. Ngayon, lahat ng ito ay bumalik ng may kasamang malinaw at masakit na kahulugan. Bumalik ang isip ko sa 3 buwan na ang nakakaraan, Marso noon. Nasa bahay kami ni Roberto para sa Sunday lunch. Masaya ang lahat, adobo ang ulam, paborito ko. Habang kumakain, nabanggit ko na gusto kong ilibre ang buong pamilya sa isang grand vacation. Gusto kong makita ng mga apo ko ang dagat, sabi ko noon, nang may ngiti. Naalala ko ang reaksyon ni Roberto. Hindi siya nagulat, parang inaasahan na niya. Agad siyang sumagot, "Naku tay, magandang idea yan. Ako na ang bahala sa lahat. Leave everything to me." Ang bilis, ang sigasig. Akala ko noon, excited lang siya. Akala ko, gusto niya lang akong tulungan para hindi ako mapagod. Pero ngayon ko lang naintindihan. Gusto niyang hawakan ang lahat para makontrol niya ang sitwasyon, para masiguro niyang siya ang may hawak ng manibela at ako ang pasahero na pwedeng ibaba kahit saan. Naalala ko rin ang mga sinabi ni Grace, ang asawa niya, noong nakaraang buwan. Nakaupo kami sa sala, nanonood ng TV. Bigla niyang sinabi, "Tay, alam mo ba, yung mga hotel sa Boracay ngayon sobrang ingay na, puro party, baka hindi ka makatulog." Tapos dagdag pa niya, "Minsan naiisip ko, mas gusto ng mga matatanda yung staycation na lang sa bahay, di ba? Mas komportable, may sariling banyo, walang hagdan." Tumango lang ako noon. Sabi ko, "Oo nga pero kaya ko pa naman." Hindi ko napansin ang lason sa mga salita niya. Hindi siya nag-aalala sa tulog ko. Hindi siya nagmamalasakit sa tuhod ko. Kinikondisyon niya ako. Dahan-dahan, unti-unti, tinataniman niya ng idea ang utak ko na baka mas mabuti kung hindi ako kasama. Para kapag nangyari na ang pag-iwan sa akin, hindi na ako masyadong magugulat para isipin ko na, baka nga mas okay na dito na lang ako sa bahay. Napakatalino, napakatuso. At ang pera, ang 600,000 piso. Naalala ko nung nag-usap kami ni Roberto sa telepono, 6 na linggo na ang nakakaraan. "Tay," sabi niya, "i-transfer mo na lang sa account ko yung budget. Mas madali kung isang card lang ang gagamitin sa booking ng flights at hotel para hindi magulo ang points at miles." "Sige anak," sagot ko agad. "Magkano ba?" "Mga 600K siguro tay para sigurado. Kasama na pocket money ng mga bata, tours, pagkain, all in na." Agad akong pumunta sa bangko kinabukasan.
Nag-fill out ako ng form, pinirmahan ko ang tseke. Ibinigay ko ang pera na pinaghirapan ko mula sa ilang dekada ng pagiging engineer, ang pera na inipon ko para sa pagtanda ko. Ibinigay ko sa kanya ng buong tiwala, ni hindi ako humingi ng resibo, ni hindi ko tiningnan ang booking confirmation noong araw na yon. Bakit? Kasi anak ko siya, kasi pamilya kami. Sino ba naman ang mag-aakala na ang sarili mong dugo at laman ay nananakawin ang pera mo at iiwan ka sa ere? Grabe ang traffic Tay. Basag ng driver sa pagmumuni-muni ko. Nakatigil kami sa Skyway. Sa ibaba, nakikita ko ang mga bubong ng mga bahay sa Metro Manila. Ang daming bahay, ang daming pamilya. Ilan kaya sa kanila ang totoo? Ilan kaya sa kanila ang naglolokohan lang? Oo nga, sagot ko. Pero okay lang, hindi naman ako nagmamadali. Wala naman akong uuwian. Tumingin ulit ang driver sa salamin. Nakita niya siguro ang lungkot sa mukha ko. Bakit naman po? Wala po ba kayong kasama sa bahay? Wala, sabi ko. Iniwan ako ng pamilya ko. Pumunta sila sa Hawaii sa Boracay. Ako pinauwi. Tumawa ng mahina ang driver pero walang halong saya. Tawa ito ng isang taong marami na ring pinagdaanan. Naku tay, ganyan talaga ang buhay. Minsan kung sino pa ang pamilya, sila pa ang traidor. Ako nga, may mga kapatid na nag-away dahil lang sa maliit na lupa. Pera-pera lang yan. Kapag wala ka ng pera, wala ka na ring kwenta sa kanila. Ang mga salita ng driver ay tumama sa akin na parang kidlat. Pera-pera lang yan. Kapag wala ka ng pera, wala ka na ring kwenta. Yun na nga. Yun ang tingin nila sa akin. Isang walking ATM, isang bangko na naglalakad. Nung kailangan nila ng pera pang bakasyon, ang bait-bait nila. Tay, kain tayo. Tay, love you. Pero nung nakuha na nila ang pera, nung nasa airport na at kailangan na lang sumakay, naging pabigat na ako. Naging excess baggage na kailangang iwanan. Biglang tumunog ang cellphone ko na hawak ko sa aking kamay. Umilaw ang screen. Isang text message galing kay Roberto. Binuksan ko ito. Tay, sorry talaga ha? Nasa boarding gate na kami. Sobrang stress lang kanina kaya nasabi ko, yun, hayaan mo, babawi kami pag-uwi. Pahinga ka na lang muna dyan. We love you. Tawag kami mamaya pagdating sa hotel. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. We love you, mahal namin kayo. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa galit. Ang kapal ng mukha, ang lakas ng loob niyang sabihin na mahal niya ako matapos niya akong iwan na parang basahan sa airport. Matapos niyang lustayin ang pera ko at ipagkait sa akin ang oras kasama ang mga apo ko. Gusto niyang isipin ko na okay lang ang lahat. Gusto niyang manatili akong kalmado sa bahay habang sila ay nagpapakasasa sa beach. Gusto niyang maging mabait na tatay pa rin ako na maghihintay sa pagbabalik nila. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng bintana ng taxi. Nakita ko ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok. Marami ng kulubot sa noo. Mukhang mahina. Mukhang madaling lokohin. Yun ba ako? Yun ba si Antonio Cruz? Hindi. Ako si Antonio Cruz. Engineer. Sa loob ng 43 taon, nagtrabaho ako sa konstruksyon. Nagpatayo ako ng mga tulay na dinaraanan ng libu-libong sasakyan. Nagtayo ako ng mga pundasyon na lumalaban sa lindol. Umarap ako sa mga corrupt na opisyal, sa mga matitigas na kontraktor, sa mga sakuna. Hindi ako nakaligtas sa lahat ng iyon para lang tapakan ng sarili kong anak. Pinalaki ko si Roberto, ibinigay ko ang lahat. Pero mukhang nakalimutan kong ituro sa kanya ang pinakamahalagang leksyon, ang respeto, at mukhang kailangan ko siyang turuan ngayon. Tay, malapit na tayo sa Dasmariñas Gate, sabi ng driver. Kakanan ba tayo? Oo, sagot ko. Ang boses ko ay nagbago, mas matatag, mas malalim. Wala na ang garalgal ng iyak. Kakanan tayo at idiretso mo sa bahay na may asul na gate. Humugot ako ng malalim na hininga. Ang hangin sa loob ng taxi ay parang naging mas magaan. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ang sugat sa puso ko ay sariwa pa. Pero sa ilalim ng sakit na iyon, may gumising na apoy. Isang apoy na matagal nang natutulog. Akala nila, dahil matanda na ako, tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Akala nila, uuwi ako at magmumukmok. Akala nila,
magpapadala pa rin ako ng pera kapag naubusan sila. Nagkakamali sila, malaking pagkakamali. Hindi nila kilala kung sino ang kinalaban nila. Sila ang nagsimula ng giyera na ito sa airport. Pero ako? Ako ang tatapos nito. Bumaba ako ng taxi sa tapat ng bahay ko. Ang bahay na ipinundar ko kasama si Carmen, ang bahay kung saan lumaki si Roberto. Tumingala ako sa bubong. Matibay pa rin, matatag pa rin. Gaya ko, nagbayad ako sa driver. Salamat boss, sabi ko. Hinabutan ko siya ng tip. Salamat sa pakikinig. Walang anuman tay, ngiti niya. Laban lang, huwag papatalo sa buhay. Huwag kang mag-alala, yabi ko habang hinihila ang maleta papasok ng gate. Ang tunog ng gulong sa semento ay hindi na tunog ng pagkatalo. Ito ay tunog ng paghahanda sa laban. Hindi ako magpapatalo. Sa katunayan, mananalo ako. Pinuksan ko ang pinto ng bahay. Ang dilim sa loob ay sumalubong sa akin. Pero sa isip ko, maliwanag na ang lahat. Alam ko na ang gagawin ko. Ang Antonio Cruz na umalis kaninang umaga ay isang ama na bulag sa pagmamahal. Ang Antonio Cruz na umuwi ngayon ay isang engineer na handang gibain ang isang gusaling bulok para itayo ang hustisya. At ang unang hakbang, ang ebidensya? Pumasok ako at isinara ang pinto ng padabog. Ang ingay ng kandado ay hudyat na nagsimula na ang aking paghihiganti. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Para itong isang mabigat na kumot na bumalot agad sa akin. Karaniwan, sanay ako sa tahimik. Mula noong namatay ang asawa kong si Carmen, naging kaibigan ko na ang katahimikan, pero ang katahimikan ngayon ay iba. Ito ay malamig, ito ay hungkag, ito ay ang tunog ng isang bahay na handa ng iwanan. Ang mga bintana ay nakasara ng mahigpit. Ang mga kurtina ay nakahawi para hindi pumasok ang init ng araw. Ang mga muebles ay may takip na puting tela para hindi maalikabukan habang wala ako. Handa na sana ang bahay sa pag-alis ko ng 10 araw. Handa na sana akong magbakasyon. Pero heto ako ngayon. Nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang maleta na hindi man lang nabuksan, at ang puso ko ay basag na basag. Ibinaba ko ang maleta sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Plug. Parang tunog ng pagsara ng pinto ng pag-asa. Hindi ko na ito aakyatin sa kwarto. Wala nang saysay. Pagod na ako. Pagod na ang tuhod ko. Pero mas pagod ang kalooban ko. Hindi ako nagpalit ng damit. Suot ko pa rin ang polo shirt na may print ng mga niyog at dagat. Ang damit na binili ko pa naman sa mall noong nakaraang linggo dahil gusto kong maging bagets. Tingnan para sa mga apo ko. Ngayon, pakiramdam ko ay isa akong payaso na nakasuot ng costume pero walang nanonood. Dumiretso ako sa aking home office. Ito ang santuwaryo ko. Dito ko ginugol ang maraming gabi noong nagtatrabaho pa ako bilang engineer. Dito ko ginawa ang mga plano para sa mga gusaling itinayo ko. Dito ko binibilang ang mga gastusin ng pamilya. Dito rin nakatago ang mga dokumento na nagpapatunay ng buong buhay ko. Binuksan ko ang pinto. Ang amoy ng lumang papel, kahoy na nara at floor wax ay sumalubong sa akin, pamilyar. Nakakakalma. Ito ang amoy ng katotohanan. Dito, walang kasinungalingan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga kontrata ay hindi nangiiwan. Umupo ako sa aking lumang leather chair. Ang huni ng upuan habang sumasandal ako ay parang bati ng isang lumang kaibigan. Pinuksan ko ang ilaw sa mesa. Ang dilaw na liwanag ay tumama sa makintab na ibabaw ng kahoy. Huminga ako ng malalim. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin, pero hindi na dahil sa kaba, dahil na ito sa determinasyon. Pinuksan ko ang pangalawang drawer sa kanan. Dito ko inilagay ang folder na may label na Boracay 2025. Si Roberto ang nag-asikaso ng booking. Siya ang nag-usap sa travel agency. Siya ang nag-coordinate sa hotel. Sabi niya, "Tay, ako na bahala. Relax ka na lang." Pero bilang isang engineer, ugali ko nang humingi ng kopya ng lahat. Para sa records lang, Tay, sabi ko sa kanya noon nang hingin ko ang folder na ito, 2 linggo na ang nakakaraan. Inabot niya sa akin ito ng nakangiti. Hindi ko ito binusisi noon dahil nagtitiwala ako. Anak ko siya, bakit ko siya pagdududahan? Pero ngayon, babasahin ko ang bawat letra. Babasahin ko ang bawat numero.
Hahanapin ko kung saan ako nagkamali. Hahanapin ko kung kailan nagsimula ang panloloko. Inilabas ko ang asul na folder. Inilatag ko ang mga papel sa mesa. Isa-isa. Dahan-dahan. Una ang bank transfer receipt. Tinitigan ko ang papel. PETSA, April 15, 2025. Halaga, 600,000 pesos mula sa account ni Antonio Cruz. Papunta sa account ni Roberto Cruz. Malinaw na ebidensya. Ako ang nagbayad, pera ko yan. Inipon ko yan mula sa pensyon ko at sa mga investments ko. 600,000 piso. Pwede ko sana itong gamitin pampagawa ng bubong. Pwede ko sanang itabi para sa gamot ko, pero ibinigay ko sa kanila para sa isang linggong kasiyahan. At heto ang kapalit. Pangalawa, ang hotel booking confirmation. Ang logo ng Shangri-La Boracay ay nakalagay sa itaas. Ginto ang kulay ng logo. Elegante. Mahal. Tiningnan ko ang detalye ng booking. Room type, Ocean View Villa. Guests, 7 adults. Duration, 10 nights. Ocean View Villa. Ang pinakamahal na villa, may sariling pool, may butler service. Ito ang ipinagmalaki ni Grace sa akin. Sabi niya, "Tay, para kang hari doon." 7 matatanda, 10 gabi. Binasa ko ang listahan ng mga pangalan ng bisita na nakalista sa ibaba. Ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Roberto Cruz, primary guest, Grace Cruz Mia Cruz, child, Joshua Cruz, child. Okay, 4 na sila. Ang pamilya ng anak ko. Ibinaba ko ang tingin ko sa susunod na pangalan, Fernando Santos. Corazon Santos, napahinto ako. Napakuyom ang kamao ko. Fernando at Corazon, ang mga magulang ni Grace, ang mga balai ko. Kasama sila. Sila na hindi naglabas ng kahit 5 duling. Sila na laging nagpaparinig sa akin na kuripot daw ako. Sila ang kasama sa bakasyong binayaran ko. Ako na nagbayad na iwan sa airport. Sila na libre lang, nasa eroplano ngayon, umiinom ng juice at nagpapakasasa. Ang sakit. Sobrang sakit isipin na mas pinili pa ng anak ko na pasayahin ang mga biyenan niya kaysa sa sarili niyang ama. Mas mahalaga sa kanya ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ko, pero hindi pa doon nagtatapos. May isa pang pangalan, ang pang-7, ang slot na dapat ay para sa akin. Tiningnan ko ang pangalang nakasulat sa number 7. Nanlaki ang mga mata ko. Kinusot ko pa ito para siguraduhin na hindi ako namamalik mata. Inilapit ko ang papel sa ilaw. Baka malabo lang ang mata ko, baka nagkamali lang ako ng basa. Pero hindi. Malinaw ang nakasulat. Ang pangalan ay Carmen Cruz. Nanginig ang kamay ko. Nabitawan ko ang papel. Parang napaso ako. Si Carmen, ang asawa ko. Ang nanay ni Roberto. Si Carmen na 3 taon nang patay. Si Carmen na ang abo ay nasa urn sa kabilang kwarto. Bakit? Bakit nila isinulat ang pangalan ng patay kong asawa? Dahil ba kailangan nilang punan ang slot para sa 7 adults para makuha ang package deal? Dahil ba kailangan ng pangalan para sa insurance? O dahil sadyang wala na silang maisip na ibang pangalan na ilalagay para lang mapalitan ako? O baka naman tamad lang sila at kinopya ang lumang listahan ng pamilya noong buhay pa si Carmen. Kahit ano pa ang dahilan, ito ay isang kalapastanganan. Ginamit nila ang pangalan ng patay para sa kanilang kasinungalingan. Ginamit nila ang alaala ng kanilang ina para makalibre sa hotel. Napaluha ako, ang luhang ito ay mainit. Puno ng galit, puno ng pighati. Tumingin ako sa litrato ni Carmen na nasa ibabaw ng mesa. Ang litratong kuha noong huling birthday niya bago siya namatay. Nakangiti siya doon habang hinihipan ang kandila ng cake. "Carmen," bulong ko, ang boses ko ay basag. "Nakikita mo ba ang ginawa ng anak mo? Nakikita mo ba kung paano niya tayo binastos?" Naramdaman ko ang galit na umaakyat sa dibdib ko. Ito ay hindi lang basta tampo. Ito ay puot. Puot sa kawalan ng respeto. Puot sa katusuhan. Ginamit nila ang pera ko para ilibre ang mga balai ko habang ako ay iniwan sa init ng Maynila. At dinamay pa nila ang pangalan ng asawa ko. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang likod ng aking palad. Mabilis, marahas. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Ang galit sa dibdib ko ay naging gasolina. Ang lungkot ay naging bakal. Kinuha ko ulit ang papel. Hindi na nanginginig ang kamay ko.
Mahigpit na ang hawak ko dito. Tiningnan ko ang contact number ng hotel na nasa header ng dokumento. Shangri-La Boracay Reservations. Tiningnan ko rin ang payment details sa ibaba ng papel. Nakalagay doon, payment method, credit card, ending in 4588. Cardholder name, Antonio Cruz. Status, pre-authorized to security deposit on hold. Napangiti ako ng mapait. Isang ngiti na walang halong saya. Credit card ending in 4588. Iyon ang card ko. Ang card na nasa pitaka ko ngayon. Ang card na ipinagamit ko kay Roberto noong nagbubook siya online dahil sabi niya, "Tay, kailangan ng card para ma-hold yung room." Pero don't worry, yung cash na tinransfer mo ang ipambabayad natin pagdating doon. Sinungaling. Ginamit niya ang card ko para sa guarantee. At sigurado ako, inaasahan niyang gagamitin din ang card na ito para bayaran ang lahat ng luho nila pagdating doon, ang spa, ang buffet, ang alak. Lahat itcha-charge sa room of Mr. Cruz at ako ang magbabayad. Akala nila matalino na sila? Akala nila na isahan na nila ang matanda. Pero nakalimutan nila ang isang bagay, isang napaka-importanting bagay. Ang pangalan sa reservation ay maaaring Roberto Cruz. Pero ang pambayad, ang kapangyarihan para bayaran ang kwartong iyon ay nasa akin, nasa kamay ko, nasa pangalan ko. Ako si Antonio Cruz, ako ang nagbayad. At sa batas ng pera, kung sino ang nagbayad, siya ang masusunod. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 5:00 na ng hapon. Sa oras na ito siguro ay nasa Caticlan Airport na sila. Sumasakay na sila sa bangka papuntang Boracay. Excited na sila. Nag-iisip na sila kung anong kakainin nila sa dinner. Siguro ay nagbibiruan pa sila nina Fernando at Corazon. Sarap ng libre, baka iyan ang sinasabi ng biyenan niyang Hilaw. Hindi nila alam may bagyong paparating at ang bagyong iyon ay ako. Inabot ko ang telepono sa aking mesa, ang teleponong luma na may kordon. Handa na akong gawin ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Handa na akong putulin ang tali na nagdudugtong sa akin sa kanila. Kung gusto nilang gamitin ang pangalan ko para magbayad, pues, gagamitin ko ang pangalan ko para bawiin ang lahat. Dinampot ko ang handset. Ang tunog ng dial tone ay parang musika ng digmaan sa aking tainga. Pinindot ko ang numero ng hotel, isa. Humanda ka, Roberto. Humanda kayo, Fernando at Corazon. At patawarin mo ako, Carmen. Pero kailangan kong turuan ng leksyon ang anak natin. Naghintay ako ng pagsagot sa kabilang linya. Ang bawat ring ay nagpapalakas ng loob ko. Ako si Antonio Cruz. At hindi ako papayag na tapakan ako ng kahit sino, lalo na ng sarili kong pamilya. Ang tunog ng ringtone sa telepono ay umaalingaw-ngaw sa tahimik kong opisina. Ring, ring. Bawat tunog ay parang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, desidido, walang halong pag-aalinlangan. Hawak ko ang handset ng telepono ng mahigpit na parang ito na lang ang tanging sandata ko sa mundong ito. Ang kamay ko na puno ng kulubot at peklat mula sa ilang dekadang pagtatrabaho sa konstruksyon ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, kasing tatag ng mga pundasyon ng gusaling itinayo ko noon. Sa bawat segundong lumilipas habang naghihintay ng sagot, inihahanda ko ang aking sarili. Hindi ako ang amang iniwan sa airport. Hindi ako ang matandang loko-loko na pwedeng paikot-ikutin. Ako si Antonio Cruz, ang may-ari ng pera. At ngayon, ipapaalala ko sa kanila kung sino talaga ang nagpapatakbo ng palabas na ito. Magandang hapon, Shangri-La Boracay Reservations. Ito po si Michelle. Paano po ako makakatulong sa inyo ngayong araw? Ang boses ng babae sa kabilang linya ay masigla, puno ng buhay, puno ng profesionalismo at init ng hospitality. Siguro ay nakangiti siya ngayon. Siguro ay nasa isang opisina siya na may aircon, nakatingin sa magandang tanawin ng dagat. Hindi niya alam na ang kausap niya ay isang lalaking nasa gitna ng pinakamadilim na bagyo ng kanyang buhay. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Pinalalim ko ang boses ko. Ginamit ko ang tono na ginagamit ko noon kapag nakikipag-usap sa mga kontraktor na matitigas ang ulo sa site. Ang tonong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot.
Magandang hapon, Michelle, sagot ko. Ako si Antonio Cruz. Tumatawag ako mula sa Maynila. May kailangan akong linawin tungkol sa isang reservation na magsisimula bukas. Opo, Ginong Cruz, maaari ko po bang makuha ang booking reference number para mahanap ko sa sistema? Pinasa ko ang numero na nasa papel na nasa harap ko. Ang mga numero at letra ay malinaw. Bawat isa ay sumisimbolo sa isang pagkakamali ng pagtitiwala. Narinig ko ang pagtipa niya sa computer sa kabilang linya. Tick-tack, tick-tack. Sandali lang po, Sir Antonio. Opo, nakita ko na po, sabi ni Michelle. Ang boses niya ay nanatiling magalang. Reservation under the name of Mr. Roberto Cruz. Isang Ocean View Villa para sa 7 tao. Check-in date ay bukas, May 20. Tama po ba? Tama, sabi ko. Ang pangalan ng anak ko ay parang pait sa dila ko. Pero Michelle, gusto kong tingnan mo ang payment details ng booking na, yan, anong credit card ang ginamit para sa security deposit at guarantee. Tumahimik saglit sa kabilang linya habang tinitingnan niya ang detalye. Opo sir, ang card na nakafile ay isang Platinum Visa ending in 4588. Nakapangalan po ito kay Antonio Cruz. Tama, madiin kong sabi. Ako yun. Ako ang may-ari ng card na yan. Ako ang nagbayad niyan. Paki-verify nga ang security details. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon, ang buong numero ng card, ang expiration date, ang security code sa likod, lahat. Gusto kong malaman niya na ako ang may hawak ng kapangyarihan. Ako ang may-ari ng salapi na nagpapagana sa bakasyong iyon. Verified po, Sir Antonio. Kayo nga po ang cardholder. Ano po ang maipaglilingkod namin? Gusto niyo po bang mag-request ng airport pickup? O baka gusto niyong magpa-reserve ng special dinner para sa grupo? May seafood buffet po kami bukas ng gabi. Napangisi ako. Seafood buffet. Siguradong iyon ang pinaplano ni Roberto at ng mga biyenan niya. Magpapakasasa sa lobster at hipon habang ako ay kumakain ng sardinas sa bahay. Hindi, Michelle, sabi ko. Ang boses ko ay naging mas seryoso, mas malamig. Wala akong gustong idagdag. Tumawag ako dahil gusto kong baguhin ang status ng booking. Ganun po ba? Gusto niyo po bang i-upgrade ang kwarto o magdagdag ng nights? Hindi, putol ko sa kanya. Gusto kong i-cancel ang reservation, lahat. Ngayon din. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Siguro ay nabigla si Michelle. Hindi araw-araw na may tumatawag para kanselahin ang isang VIP booking na magsisimula na bukas. Po? I-cancel po? Ang boses niya ay nawalan ng sigla. Napalitan ito ng pagtataka at pag-aalala. Sir Antonio, sigurado po ba kayo? Ang check-in po ay bukas na ng hapon. Ayon po sa strict cancellation policy ng resort, kapag nag-cancel kayo ng wala pang 24 hours bago ang arrival, sisingilin po kayo ng full amount para sa unang 2 gabi, plus taxes at fees pa po. Narinig ko ang takot sa boses niya. Takot na baka magalit ako sa penalty. Takot na baka hindi ko naintindihan ang gastos. Sayang naman po sir, dagdag pa niya, halos 150,000. Malaki nga, pwede na yung pambili ng malit na kotse. Pwede na yung pang-tuition ng 1 taon ng apo ko. Pero sa sandaling ito, ang halagang iyon ay barya lang kumpara sa halaga ng dignidad ko. Barya lang iyon kumpara sa sakit na ipinaramdam nila sa akin. Alam ko, Michelle, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ko ay kalmado pero matigas parang bato. Naririnig mo ba ako? Wala akong pakialam sa penalty. I-charge mo sa card ko ang 150,000 na yan kung kailangan. Kunin nyo, sa inyo na. Pero sir, ang gusto ko lang, pagpapatuloy ko, hindi siya pinatapos, ay siguraduhin na kapag dumating ang grupong yan bukas sa hotel ninyo, wala silang matutuluyan. Kanselahin mo ang villa, kanselahin mo ang breakfast buffet, kanselahin mo ang spa appointment. Lahat ng nakapangalan kay Roberto Cruz na konektado sa card ko, burahin mo. Sir, may problema po ba? Tanong niya ng mahina. Malaking grupo po ito, may mga bata at matatanda sa listahan. Kung wala silang matutuluyan, mahihirapan po silang maghahanap ng ibang hotel dahil puno na ang buong isla dahil sa convention. Mabait si Michelle, nagmamalasakit siya. Pero hindi niya alam na ang mga taong ipinagmamalasakit niya ay mga ahas. Michelle, sabi ko, ang mga taong yan ay nagnakaw sa akin.
Iniwan nila ako sa airport habang hawak nila ang pera ko. Ginamit nila ang pangalan ko at credit card ko pero tinanggal nila ako sa listahan ng mga bisita. Niloko nila ako. Narinig ko ang pagsinghap niya sa kabilang linya. Diyos ko po, pulong niya. Kaya gawin mo ang trabaho mo, iha, utos ko. I-cancel mo ang booking. Ayokong makinabang sila sa kahit isang sentimo ko. Opo sir, naiintindihan ko na po, sagot niya. Ang tono niya ay nagbago. Mula sa pagiging receptionist, naging kakampi ko na siya. Naramdaman niya ang bigat ng rason ko. Ipoprocess ko na po ang cancellation ngayon. Hahawakan ko po ang linya habang ginagawa ko ito. Naghintay ako, narinig ko ang tunog ng keyboard. Tik-tak, tik-tak. Bawat tunog ay musika sa tainga ko. Ito ang tunog ng hustisya. Ito ang tunog ng pagbawi ko sa aking kapangyarihan. Isipin mo, Roberto. Isipin mo ang mukha mo bukas. Pagod na pagod kayo galing sa biyahe? Mainit, malagkit ang pawis. Excited na kayong maligo sa private pool ng villa. Excited na ang biyenan mong si Fernando na umorder ng whiskey. Excited na si Grace na mag-selfie sa veranda. Tapos sasabihin sa inyo, sorry, wala kayong kwarto? Napapikit ako. Naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kasiyahan. Hindi ito saya na nakakapagpangiti. Ito ay saya na nakakapagpagaan ng dibdib. Sir Antonio, balik ni Michelle sa linya. Done na po. Cancelled na po ang booking under Roberto Cruz. Ang cancellation confirmation number ay ipinadala ko na sa email nyo. Ang penalty charge ay papasok sa card nyo sa loob ng 24 hours. Salamat, sabi ko. At may isa pa akong hiling, Michelle. Importante ito. Ano po yon, sir? Kahit ano po. Buka kapag dumating si Roberto Cruz dyan. Kapag lumapit siya sa front desk at nagtanong kung bakit wala silang kwarto. Kapag nagwala siya at naghanap ng manager, gusto kong sabihin mo sa kanya ang totoo. Ang totoo po? Sabihin mo sa kanya ang eksaktong mensaheng ito, Ginoong Cruz, ang reservation niyo po ay kinansel ng may-ari ng credit card, ang inyong ama na si Antonio Cruz, ngayong 5:30 ng hapon. Gusto kong marinig niya ang pangalan ko. Gusto kong malaman niya na ako ang gumawa nito. Gusto kong malaman niya na hindi ito system error, hindi ito computer glitch. Ito ay ganti ng isang ama. Sabihin mo rin sa kanya ang oras. 5:30 p.m. para alam niya na habang nasa ere siya at nagsasaya, ako naman ay nandito sa bahay, tinatapos ang maliligayang araw niya. Naiintindihan mo ba? Opo sir, sagot ni Michelle. Ilalagay ko po yan sa system notes na naka-highlight sa pula. Ang front desk officer bukas ang babasa niyan sa kanya ng verbatim. Makakaasa po kayo. Maraming salamat, Michelle. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa gulo ng pamilya namin. Wala po yun, sir. Sa totoo lang po, bilib po ako sa inyo. Tama lang po ang ginawa niyo, sabi niya ng mahina, parang isang sekreto. Salamat, magandang hapon sa iyo. Ibinaba ko ang telepono. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay parang tunog ng pagkalabit ng gatilyo ng baril. Ang bala ay naiputok na, wala nang bawian. Tumatakbo na ito papunta sa target. At bukas ng hapon, tatama ito ng sapul sa gitna ng noo ni Roberto. Sumandal ako sa aking upuan at tumingin sa kisame. Nawalan ako ng 150,000 pesos sa penalty. Sayang? Oo, sa isang banda. Pero sa kabilang banda, ito ang pinakasulit na pera na nagastos ko sa buong buhay ko. Pinili ko ang dignidad ko sa halagang 150,000. Mura na iyon. Napakamura. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay palubog na. Ang langit ay kulay kahel at lila. Maganda ang hapon. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong araw, nakahinga ako ng maluwag. Nawala ang sikip sa dibdib ko. Handa na akong harapin ang bukas. Alam kong magwawala sila. Alam kong tatawag sila. Alam kong magagalit sila. Pero handa na ako. Dahil ngayon, alam ko na kaya kong lumaban. Hindi na ako ang kawawang matanda sa airport. Ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Tumayo ako at naglakad papunta sa kusina. Nagugutom na ako. Magluluto ako ng hapunan, adobo, at kakain ako ng masarap. Mag-isa man ako, at least ang pagkain ko ay binili ko gamit ang sarili kong pera sa sarili kong bahay nang walang halong kasinungalingan. Ang bagyo ay paparating sa Boracay. Pero dito sa Dasmariñas Village, payapa ang gabi.
Kinaumagahan nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay tumatago sa manipis na siwang ng kurtina sa aking kwarto. Gumuguhit ng linya ng liwanag sa sahig na gawa sa narra. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sariwa, tahimik. Walang ingay ng nagmamadaling pamilya. Walang sigaw ni Grace na naghahanap ng susi ng kotse. Walang kaluskos ng mga maleta. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang pinakamahimbing na tulog na naranasan ko. Walang panaginip. Walang bangungot, walang pag-aalala kung nasaan ang mga passport o kung anong oras ang flight. Natulog ako ng payapa, yakap ang katotohanan na sa wakas, ako na ang may hawak ng manibela ng buhay ko. Bumangon ako ng dahan-dahan. Ang mga buto ko ay hindi kasing sakit gaya ng dati. Marahil dahil nabawasan ang bigat na dinadala ng balikat ko. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Kaping barako, matapang, mainit. Ang amoy nito ay pumuno sa buong bahay, tinataboy ang anumang natitirang lamig ng gabi. Dinala ko ang umuusok na tasa sa sala. Umupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa tapat ng bintana. Sa labas, nakita ko ang aking kapitbahay na si Mang Nestor na nagdidilig ng kanyang mga orkidya. Kumaway siya sa akin at kumaway ako pabalik. Isang normal na umaga sa Dasmariñas Village. Payapa. Tahimik, pero alam ko sa kabilang panig ng Pilipinas, sa isla ng Boracay, hindi payapa ang umaga. Alam ko na may bagyong nanalasa doon kagabi at ang bagyong iyon ay gawa ko. Ang cellphone ko ay nakapatong sa mesa sa gitna ng sala. Iniwan ko ito doon kagabi bago ako matulog. Naka-silent mode ito, nakataob. Inabot ko ang telepono. Ang metal na casing nito ay malamig sa aking kamay. Huminga muna ako ng malalim at humigop ng kape bago ko ito pinihit paharap. Pinindot ko ang power button. Agad na nabuhay ang screen. At kasabay nito, bumuhos ang isang baha ng notifications. Sunod-sunod, patong-patong. Ang pulang numero sa icon ng phone at messages ay parang babala ng isang sakuna. 56 missed calls. 56 na tawag na hindi nasagot at 23 unread messages. Tinitigan ko ang mga numero, 56 na beses na sinubukan ni Roberto na tawagan ng ama na iniwan niya sa airport. 56 na beses na nagring ang telepono sa kawalan habang ako ay mahimbing na natutulog. Binuksan ko ang call log. Ang mga oras ng tawag ay nagkukwento ng isang istorya ng unti-unting pagguho ng mundo nila. Ang unang tawag ay pumasok ng 11:47 p.m. Ito siguro ang oras na dumating sila sa front desk ng Shangri-La. Ito ang oras na ibinaba nila ang mga maleta, pagod galing sa biyahe, mula Katiklan Jetty Port at humarap sa receptionist ng may ngiti, inaasahan ng malamig na welcome drink at susi ng villa. Ang sunod na tawag ay 11:52 p.m. 5 minuto ang pagitan. Ito siguro ang oras na sinabi sa kanila ni Michelle o ng sinumang naka-duty na, paumanhin po, pero wala kayong reservation. Pagkatapos noon, ang mga tawag ay naging sunod-sunod. 12:03 a.m., 12:10 a.m., o 12:15 a.m., bawat 5 minuto. Ito na ang oras ng panic, ang oras na nagtatalo na sila sa lobby, ang oras na pinagtitinginan na sila ng ibang bisita, ang oras na nararamdaman na nila ang hiya. Tumigil ang mga tawag ng bandang 3:00 a.m. Siguro ay napagod na sila o siguro ay naubusan na ng baterya ang telepono ni Roberto. Binuksan ko naman ang messages. Ang pagbabasa ng mga text ni Roberto ay parang panonood ng isang aksidente sa slow motion. Kitang-kita ko ang pagbabago ng tono niya mula sa pagtataka, papunta sa galit at nauwi sa desperasyon at pang-Google trip. Binasa ko ang una, 11:47 p.m. Tay, nasa hotel na kami. Sabi ng receptionist, cancel daw ang booking. Anong nangyayari? Baka nagkamali ka ng bigay na details? Nagkamali. Hanggang sa huli, ako pa rin ang iniisip niyang tanga. 11:55 p.m. Tay, sumagot ka. Sabi nila, ikaw daw mismo tumawag kaninang hapon para i-cancel. Imposible naman yun, di ba? Nasa bahay ka lang naman. Sagutin mo ang tawag. 12:15 a.m.
Tay, hindi nakakatawa to. Pagod na ang mga bata, umiiyak si Mia, wala kaming matuluyan. Puno lahat ng hotel dahil sa convention. Nakatambay kami sa lobby, nakakahiya. Napangisi ako ng mapait, nakakahiya. Iyon ang inaalala niya, ang hiya. Hindi ang kalagayan ng ama niya, hindi ang katotohanang ninakawan niya ako. Ang inaalala niya ay ang sasabihin ng mga tao sa lobby kapag nakita silang walang kwarto. Ang inaalala niya ay ang sasabihin ng mga biyenan niyang sina Fernando at Corazon. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang mga sumunod na mensahe ay mas masakit. 01:30 a.m. Sinubukan kong gamitin ang credit card ko pero declined. Insufficient funds daw. Tay naman, bakit mo ginagawa sa amin to? Akala ko ba mahal mo ang mga apo mo? Heto na. Ang alas niya, ang mga apo. Si Mia at Joshua, naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Mahal ko ang mga batang yon. Sila ang kasiyahan ko. At alam kong sa mga oras na ito, siguro ay pagod na sila, gutom. At nalilito kung bakit sumisigaw ang tatay nila at umiiyak ang nanay nila. Kasalanan ko ba ito? Pumikit ako saglit. Ang konsensya ko ay kumakatok. Pero agad ko ring iminulat ang aking mga mata. Hindi ko ito kasalanan. Si Roberto ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Si Roberto ang nagnakaw ng pera. Si Roberto ang nagplano ng bakasyong hindi niya kayang bayaran. Siya ang magulang. Responsibilidad niyang siguraduhin na may matutuluyan ang mga anak niya bago sila umalis ng bahay. Kung sana ay naging tapat siya. Kung sana ay isinama niya ako ng totoo. Di sana nakahiga sila ngayon sa malambot na kama ng villa. Ang desisyon niyang lokohin ako ang naglagay sa mga anak niya sa panganib, hindi ako. Pinasa ko ang mensahe tungkol sa credit card. Declined. Siyempre declined. Alam ko ang takbo ng finances ni Roberto. Puro forma lang siya. Maganda ang kotse, pero hulugan. Maganda ang damit, pero utang sa credit card. Umaasa siya sa Bank of Tatay Antonio para saluhin ang lahat ng luho niya. Inasahan niya na pagdating sa hotel, ang card ko na nakafile ang sasalo sa lahat ng gastos, ang pagkain, ang spa, ang drinks. Kaya noong tinanggal ko ang card ko sa equation, bumagsak ang bahay na baraha na itinayo niya. 02:45 a.m. Tay, si Grace nagagalit na. Sinasabi ng nanay niya na wala ka daw kwenta. Pinapahiya nila ako. Ayusin mo to. Padalhan mo kami ng pera sa GCash o bank transfer ngayon din. Wala daw akong kwenta. Ang mga salitang iyon galing sa bibig ng biyenan niyang si Corazon. Si Corazon na ilang beses ko nang inilibre ng dinner. Si Corazon na binigyan ko pa ng regalo noong Pasko. Wala daw akong kwenta dahil hindi ko sila inilibre sa Boracay matapos nila akong iwan. Ang kapal ng mukha. Inilapag ko ang telepono sa mesa. Uminom ulit ako ng kape. Malamig na ito pero inubos ko pa rin. Ang pait ng kape ay sumasabay sa pait ng nararamdaman ko. Nai-imagine ko ang eksena. Nasa lobby sila ng Shangri-La, marmol ang sahig, mataas ang kisame, malamig ang aircon, pero mainit ang ulo ng lahat. Ang mga maleta ay nakatambak sa isang gilid. Si Grace, na laging poise, ay siguro gulo-gulo na ang buhok at tumutulo na ang maskara sa kakaiyak. Si Fernando, ang biyenan niyang mapagmataas, ay siguro nakaupo sa sofa nang nakahalokip-kip, hindi makapaniwala na ang libreng bakasyon niya ay naging bangungot. At si Roberto, ang anak ko. Nakikita ko siya sa isip ko. Hawak ang telepono. Pabalik-balik ng lakad. Mula sa reception desk papunta sa pamilya niya. Nagmamakaawa sa staff. Nagagalit sa staff. At sa huli, napagtanto niya na wala siyang magagawa. Wala silang pera. Wala silang hotel. Wala silang masasakyan pabalik dahil gabi na. Napilitan siguro silang lumabas ng resort. Hila-hila ang mga maleta sa mabato at madilim na daan. Naghahanap ng anumang matutuluyan. Isang mumurahing inn. Isang transient house. Kahit ano, basta may bubong. Mula sa 5-star villa papunta sa isang kwartong maalikabok at puno ng lamok. Biglang umilaw ulit ang cellphone ko sa mesa. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng tunog ng ringtone. Ring, ring, ring. Ang pangalang Roberto ay kumurap-kurap sa screen. Tumatawag na naman siya. Pinanood ko lang ito. Ang puso ko ay bumilis ang tibok.
Heto na, ito na ang konfrontasyon. Hahayaan ko muna siyang maghirap ng konti, hahayaan ko munang tumunog ito ng matagal. Gusto kong maramdaman niya ang desperasyon na naramdaman ko kahapon sa airport habang naghahanap ako ng flight na wala naman pala. Ring, ring, ring. Naisip ko, dapat ko bang sagutin? Pwede ko naman silang i-block. Pwede kong patayin ang telepono at magbasa na lang ng dyaryo. Pero hindi. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong marinig kung paano siya magpapaliwanag. Gusto kong marinig kung may natitira pa bang hiya sa katawan niya o kung puro kasakiman na lang ang laman ng puso niya. At higit sa lahat, gusto kong sabihin sa kanya ang mga salitang matagal ko nang dapat sinabi. Tapos na ang pagiging mabait na tatay. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Pinindot ko ang kulay berdeng buton. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Hindi ako nagsalita agad, hinintay ko siya. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga sa kabilang linya, hingal na hingal, parang tumakbo ng malayo o parang sumasabog sa galit. Hello, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, parang nakikipag-usap lang ako sa isang ahente ng insurance. Napatawag ka, anak? At sa sandaling iyon, sumabog ang bulkan sa kabilang linya. Tay, sa wakas sumagot ka rin. Anong klaseng laro to? Ang boses ni Roberto ay sumabog sa kabilang linya. Halos pumutok ang speaker ng telepono sa lakas ng sigaw niya. Walang magandang umaga. Walang kumusta ka na tay. Walang sorry. Ang bumungad sa akin ay purong galit. Galit na parang ako pa ang may malaking kasalanan sa kanya. Galit na parang siya ang inagrabyado. Inilayo ko ng kaunti ang telepono sa aking tainga dahil sa sakit ng tinis ng boses niya. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong patatagin ang aking dibdib. Inaasahan ko na ito. Alam kong magagalit siya. Pero iba pala kapag naririnig mo na ng aktuwal ang puot sa boses ng sarili mong anak. Iba pala ang sakit kapag ang batang pinalaki mo, ang batang dating yumayakap sa tuhod mo. Kapag umuwi ka galing trabaho, ay sinisigawan ka na ngayon na parang isa kang kriminal. O Roberto, sagot ko, ang boses ko ay kalmado, masyadong kalmado. Ito ang tono ng boses na ginagamit ko noon sa site kapag may gumuguho ng pader at kailangan kong maging lohikal para walang masaktan. Magandang umaga sa iyo. Kumusta ang bakasyon? Maganda ba ang view sa Boracay? Naka-check-in na ba kayo? Huwag mo akong pilosopohin, tay. Ganti niya. Narinig ko ang kalabog sa background parang may sinipa siyang pinto o bag. Ang ingay sa paligid niya ay magulo. Alam mo kung anong ginawa mo? Kinansel mo ang hotel. Wala kaming matuluyan. Alam mo bang natulog kami sa isang mumurahing transient house na walang aircon? Ay init-init! Ang mga bata ay puro kagat ng lamok. Paano mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Kumuha ako ng ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Hinila ko ang aking notebook palapit. Pinuksan ko ito sa isang malinis na pahina. Nagsimula akong magsulat. Gusto kong itala ang bawat sasabihin niya. Gusto kong magkaroon ng record, hindi dahil makakalimutan ko, kundi dahil kailangan ko ng ebidensya para sa susunod kong hakbang. Sariling pamilya? Tanong ko ng mahinahon habang isinusulat ko ang oras sa gilid ng papel. 8:00 a.m. Ang tinta ng ballpen ay itim, kasing itim ng budhi niya. Noong iniwan mo ako sa airport kahapon, Roberto, noong sinabihan mo akong umuwi na lang ako habang kayo ay papasok sa boarding gate, itinuring mo ba akong pamilya noon? Noong kinitkit niyo ako para makapasok kayo sa pila, naisip mo ba na pamilya mo ako? Tumahimik siya saglit. Siguro ay nagulat siya na isinumbat ko iyon. Siguro ay nasanay siya na laging ako ang nagpaparaya. Pero agad ding bumalik ang sigaw niya, mas malakas pa kaysa kanina, mas defensive. Iba yon. Ilang beses ko bang sasabihin na nagkamali lang ako ng booking? Nakalimutan ko lang i-add ang pangalan mo. Tao lang ako, tay. Nagkakamali. Pero itong ginawa mo, ito ay sadya. Pinaplano mong pahirapan kami. Nasaan ang konsensya mo? Ang mga apo mo ang nagdurusa dito. Si Mia, nilalagnat na dahil sa stress. Si Joshua ay iyak ng iyak dahil gusto niyang mag-swimming. Ginamit na naman niya ang mga bata, ang alas niya. Ang paborito niyang panangga. Tuwing naiipit siya, alam niyang mahal na mahal ko ang mga apo ko. Alam niyang sila ang kahinaan ko. Kung nag-aalala ka sa mga anak mo, sagot ko,
at naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko. Bakit hindi ka gumamit ng sarili mong pera para i-book sila ng maayos na hotel? Bakit kailangan mong umasa sa pera ko? Ikaw ang tatay nila Roberto, hindi ako. Responsibilidad mo na siguraduhin may matutuluyan sila bago kayo umalis ng Maynila. Dahil wala kaming pera, sigaw niya. At sa wakas, lumabas din ang totoo. Ang boses niya ay nabasag dahil sa desperasyon, na wala ang angas na palitan ng panic. Wala kaming cash, pag-omen niya. Inubos namin ang limit ng credit card ko sa flight tickets at sa shopping sa airport. Bumili si Grace ng mga bagong damit at bag. Bumili kami ng pasalubong para sa magulang niya. Inasahan namin na yung card mo na nakafile sa hotel ang gagamitin para sa lahat. Sa pagkain, sa kwarto, sa tours. Ngayon, gutom kami at walang pera. Na-decline ang card ko kanina sa breakfast. Napapikit ako. Ang plano pala talaga nila ay ito. Gamitin ang card ko para sa lahat ng luho pagdating doon habang ako ay nakaupo lang sa bahay na parang tanga. Gusto nila ang pera ko para magpasikat sa mga biyenan niya, para magmukha silang mayaman, habang ang tunay na may-ari ng pera ay itinapon nila. Ah, ganun ba? Sabi ko. Ang boses ko ay naging matalas. So ang plano mo pala talaga ay gawin akong pitaka habang tinatanggalan mo ako ng karapatang sumama? Gusto mo ang pera ko, pero ayaw mo sa presensya ko? Gusto mo ang card ko, pero ayaw mo sa mukha ko? Puro ka pera, paulit-ulit niyang sigaw. Parang sirang plaka. Ang dami-dami mong pera, hindi mo naman madadala yan sa hukay. Ang kuripot mo, bakit ka ganyan? Ang yaman-yaman mo pero hinahayaan mong maghirap ang anak mo, ang damot mo. Narinig ko ang boses ni Grace sa background. Sumisigaw din siya. Rinig na rinig ko ang matinis niyang boses. Sabihin mo sa kanya na ayusin ito. Sabihin mo sa kanya na tatawag ako ng pulis kapag hindi niya binalik ang booking. Sabihin mo sa kanya na kakasuhan natin siya. Napatawa ako ng mahina, isang tawang walang halong saya. Pulis, ano ang isusumbong nila na hindi sila nilibre ng tatay nila, na tinanggalan sila ng access sa perang hindi naman kanila? Roberto, sabi ko, makinig ka ng mabuti. Hindi ko aayusin ito. Hindi ko ibabalik ang booking at hindi ako magpapadala ng kahit $5 sa GCash o sa bangko mo. Ano? Narinig mo ako. Tapos na ako sa pagiging gatasan ninyo. Tapos na ako sa pagiging backup plan ninyo. Umuwi kayo kung gusto nyo. Maglakad kayo. Lumangoy kayo pa uwi. Bahala kayo. Hindi ko na problema yan. Matatanda na kayo. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa kabilang linya. Ang desperasyon ni Roberto ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas masama, na wala ang sigaw. Napalitan ito ng isang boses na mababa, nanginginig sa galit at puno ng lason. Parang hindi na anak ang kausap ko, kundi isang demonyo. Pakinggan mo ako. Matanda, sabi niya. Hindi na tay, hindi na tatay. Matanda na ang tawag niya sa akin. Ang salitang iyon ay parang sampal. Sa kultura natin, ang pagtawag ng ganyan sa magulang ay tanda ng sukdulang kawalan ng respeto. Talagang sinusubukan mo ako ha, gusto mo ng gera, pues, ibibigay ko sa iyo. Hinawakan ko ng mahigpit ang ballpen, idiniin ko ito sa papel hanggang sa bumakat ito sa kabilang pahina. Sige, ituloy mo, hamon ko. Ano ang gagawin mo? Pagsisisihan mo ito, bulong niya, pero dinig na dinig ko ang bawat pantig. Ang bawat letra ay puno ng puot. Tandaan mo ang araw na ito, pagsisisihan mo ang araw na kinalaban mo ako, matanda ka na, mahina ka na. Konting panahon na lang ang itatagal mo sa mundo, ang puso ko ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ito ang tunay na nararamdaman ng anak ko. Hinihintay na lang niya akong mamatay. Binabantaan mo ba ako, Roberto Das? Tanong ko. Ang kamay ko ay nagsusulat ng mabilis. Roberto, pagsisisihan mo ito. Hindi ito banta, sagot niya. Pangako ito. Kapag nagkasakit ka, kapag naging ulyanin ka, kapag hindi mo na kayang tumayo, huwag kang aasa na may mag-aalaga sa iyo. Huwag kang aasa na sisilipin ka namin. Isinulat ko ito. Roberto, huwag kang aasa na may mag-aalaga sa iyo. At pakinggan mo to, dagdag pa niya, ang boses niya ay parang yelo. Mamatay ka sanang mag-isa diyan sa malaki mong bahay. Mamatay ka sanang mag-isa at mabaho bago ka namin matagpuan. At kapag nangyari iyon,
Hindi kami iiyak, magpaparty pa kami. Tumigil ang mundo ko, mamatay ka sanang mag-isa. Ang linyang iyon ay tumago sa puso ko at tumurog sa huling piraso ng pagmamahal na natitira para sa kanya. Bilang isang ama, kaya kong patawarin ang pagkalimot, kaya kong patawarin ang pagiging walda sa pera. Pero ang hilingin na mamatay ako ng mag-isa, ang isumpa ang sarili niyang ama, wala nang bawian ito. Ito na ang dulo. Isinulat ko ang huling pangungusap sa aking notebook. Ang kamay ko ay matatag. Ang mga letra ay malinaw. Roberto, mamatay ka sanang mag-isa, hindi kami iiyak. Salamat sa babala, sabi ko. Ang boses ko ay naging ibang tao na, wala na ang emosyon, wala na ang lungkot. Ang natira na lang ay ang lamig ng bakal. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo at naiintindihan ko na kung saan ako lulugar. Matakot ka na, sigaw niya ulit. Dahil pagbalik ko diyan, kukunin ko ang lahat. Wala kang laban sa akin. Tama ka, Roberto, sabi ko ng mahina. May mga consequences o kapalit ang mga desisyon natin sa buhay. Ang kapalit ng ginawa mo ngayon ay ito. Wala ka ng ama simula sa oras na ito. Huwag mo akong dramahan. Hindi ito drama, ito ang realidad. Good luck sa bakasyon niyo. Sana mabusog kayo sa galit niyo. Ibinaba ko ang telepono. Click! Ang tunog ng pagputol ng linya ay parang tunog ng pagputol ng pusod. Ang koneksyon namin ay putol na. Nanatili akong nakaupo sa tumba-tumba. Ang notebook ay nasa kandungan ko. Ang mga salitang isinulat ko ay nakatitig sa akin. Mamatay ka sanang mag-isa. Tumingin ako sa paligid ng aking bahay. Tahimik, payapa. Oo, mag-isa ako ngayon. Pero buhay ako. At gising na gising ako. Hindi ako mamatay na mag-isa at kaawa-awa gaya ng gusto niya. Mamamatay ako ng may dignidad. Mamamatay ako ng alam kong ang pinaghirapan ko ay mapupunta sa tamang kamay at hindi sa kamay ng isang demonyo. Tumayo ako. Naramdaman ko ang bagong lakas sa aking mga tuhod. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo na. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para maging hukom, kinuha ko ang notebook. Pinunit ko ang pahina mula sa notebook at inilagay ko ito sa folder kasama ng mga resibo. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Mas matibay pa sa bank statement. Ito ang ebidensya ng kanyang itim na budhi. Naglakad ako papunta sa kwarto para magbihis. Kailangan kong magpunta sa Makati. Kailangan kong makita si Bruce, ang abogado ko. Ngayon din. Dahil habang mainit pa ang bakal, doon ito dapat pukpukin at sisiguraduhin kong ang pagpukpok na gagawin ko ay wawasak sa kinabukasan na inaasahan ni Roberto. Ang ugnayan ng mag-ama ay tapos na. Ang laban sa korte ay magsisimula na. Hindi ako nag-aksaya ng kahit isang sandali. Pagkababa ko ng telepono, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ito ang enerhiya ng isang taong masaya. Ito ang enerhiya ng isang taong may misyon. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig sa galit habang hawak ang telepono, ngayon ay matatag na. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang aking itim na leather briefcase mula sa tuktok ng aparador. Ito ang briefcase na ginagamit ko noon sa mga importanteng business meeting. Matagal na itong hindi nagagamit. May alikabok na ito sa ibabaw. Pinunasan ko ito gamit ang aking panyo. Walis, walis, parang pag-alis ng alikabok sa aking buhay. Inilagay ko sa loob ng briefcase ang lahat ng ebidensya. Ang asul na folder na naglalaman ng mga resibo ng bank transfer. Ang printout ng hotel booking na may pangalan ng yumaong asawa ko. Ang mga lumang bank statements na nagpapakita ng 20 taong suporta ko kay Roberto. At ang pinakaimportante sa lahat, ang notebook, ang maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga huling salita ng aking anak. Mamatay ka sanang mag-isa. Ito ang pinakamabigat na bagay sa loob ng bag na iyon, mas mabigat pa sa mga papel ng lupa. Nagbihis ako, hindi ako nagsuot ng pambahay lang. Nagsuot ako ng plansadong polo at slacks. Isinuot ko ang aking paboritong relo. Tumingin ako sa salamin. Ang nakikita ko ay hindi isang kawawang matanda na iniwan sa airport. Ang nakikita ko ay si Antonio Cruz, ang lalaking kagalang-galang, ang lalaking may dignidad, at ang lalaking hindi papayag na tapakan ni Numan. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa aking lumang Toyota. Matagal ko na itong hindi minamaneho ng malayo, pero umandar ito agad. Parang alam ng sasakyan na kailangan ko ito ngayon.
Pinagtas ko ang daan papunta sa Makati Central Business District. Habang nagmamaneho ako sa EDSA, hindi ko mapigilang mapatingin sa mga gusali sa paligid. Marami sa mga iyon ay nakita kong itayo. Bilang engineer, alam ko na ang isang gusali ay babagsak kung mahina ang pundasyon. At ang pamilya namin, ang pamilyang Cruz, ay bumagsak na dahil ang pundasyon nito ay kiba na. Ang pundasyon ng respeto at pagmamahal ay pinalitan ng kasakiman at panloloko. Naalala ko ang bawat pagkakataon na tinulungan ko si Roberto noong nabangga niya ang unang kotse niya dahil lasing siya. Ako ang nagbayad ng danyos, ako ang nagpaayos ng kotse. Noong nalugi ang una niyang negosyo, ako ang nagbayad ng utang niya sa bangko para hindi siya makulong. Noong nanganak si Grace at gusto niya ng private suite, ako ang nagbayad ng bill sa ospital. Lahat ng iyon, ginawa ko dahil mahal ko siya. Dahil akala ko, balang araw, kapag matanda na ako, aalagaan din niya ako. Pero mali pala ako. Ang tiningnan lang pala niya sa akin ay isang alkansya na pwedeng basagin kapag kailangan ng barya. Nakarating ako sa Makati. Pumasok ako sa isang mataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Dito matatagpuan ang opisina ng Harland and Associates. Si Attorney Bruce Harland ay hindi lang basta abogado. Siya ay kaibigan ko mula pa noong kolehiyo. Siya ang tumulong sa akin noong namatay si Carmen. Siya ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa buhay ko. Pagpasok ko sa reception area, malamig ang aircon at amoy kape. Magandang umaga, Mr. Cruz, pati ng sekretarya. Hinihintay na po kayo ni Attorney Bruce sa loob. Tumango ako at pumasok sa opisina ni Bruce. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa view ng syudad. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at kinamayan ako ng mahigpit. Tony, sabi niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Mabuti at nakarating ka agad. Umupo ka. Umupo ako sa malaking leather chair sa harap ng kanyang mesa. Ibinaba ko ang aking briefcase. Ang tunog ng paglapag nito ay mabigat. Salamat sa pagtanggap sa akin ng biglaan, Bruce, sabi ko. Para sa iyo kahit anong oras, sagot niya. Umupo siya at tinitigan ako. Tony, mukha kang pagod. Hindi sa pisikal, kundi sa loob. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ako nagsalita agad. Binuksan ko ang briefcase. Isa-isa kong inilabas ang mga dokumento. Inilatag ko ang mga ito sa makintab na mesa ni Bruce na parang mga baraha sa isang sugal. Ang bank transfer receipt, ang hotel booking, at ang notebook. Tingnan mo ito, Bruce. Sabi ko sabay tulak ng mga papel papunta sa kanya. Kinuha ni Bruce ang kanyang salamin at isinuot ito. Tahimik niyang binasa ang mga dokumento. Bilang isang batikang abogado, sanay na siya sa pagbabasa ng mga kontrata at ebidensya. Pero nakita ko ang pagtaas ng kilay niya nang makita niya ang hotel booking. Carmen Cruz? Tanong niya, gulat na gulat. Ang yumaong asawa mo? Bakit nasa listahan ang pangalan niya? Dahil tinanggal nila ang pangalan ko, sagot ko ng diretso. Ginamit nila ang pangalan ng patay para punan ang pwesto ko. Ginamit nila ang pera ko, Bruce. 600,000, pero iniwan nila ako sa airport kahapon. Napailing si Bruce. Diyos ko, hindi ko akalain na magagawa iyon ni Roberto. Kilala ko ang batang iyon mula pagkabata. Hindi na siya ang batang kilala mo, sabi ko. At hindi lang yan, basahin mo ang notebook. Inabot ni Bruce ang maliit na notebook. Pinuksan niya ito sa pahinang may bookmark. Pinasa niya ng malakas ang mga salitang isinulat ko kaninang umaga. Pagsisisihan mo ito. Huwag kang aasa na may mag-aalaga sa iyo. Mamatay ka sanang mag-isa. Nang matapos niyang basahin ang huling linya, ibinaba ni Bruce ang notebook. Tinanggal niya ang kanyang salamin at hinilot ang kanyang sentido. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Hindi bilang abogado kundi bilang isang kaibigan at bilang isang ama rin. Sinabi niya talaga ito sa iyo, Tony? Tanong niya ng mahina. Kaninang umaga lang, sagot ko. Habang nagwawala siya dahil kinansel ko ang hotel, sinabi niya na hinihintay na lang niya akong mamatay. Tumayo si Bruce at naglakad-lakad sa likod ng kanyang mesa. Tony, makinig ka sa akin. Ito ay hindi lang simpleng away pamilya. Sa mata ng batas, ito ay may bigat. Ito ay matatawag na elder abuse o pang-aabuso sa nakatatanda.
Ang ginawa niyang pag-iwan sa iyo sa airport habang hawak ang pera mo ay financial exploitation. At ang mga banta niya sa buhay at kapakanan mo, ito ay seryoso. Alam ko, sabi ko, kaya ako nandito. Gusto ko ng proteksyon at gusto ko ng katarungan. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Bruce. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya, walang pag-aalinlangan, walang luha. Gusto kong baguhin ang huling habilin ko, ang last will and testament, na ginawa natin 5 taon na. Ang nakakaraan, tumango si Bruce. Naintindihan ko. Gusto mo bang bawasan ang mana ni Roberto? Hindi. Madiin kong sabi, hindi ko gusto bawasan. Gusto ko siyang tanggalin lahat. Disinheritance. Gusto kong burahin ang pangalan niya bilang tagapagmana. Tumigil si Bruce sa paglalakad. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Tony, alam mong malaking hakbang ito. Sa Pilipinas, mahigpit ang batas sa compulsory heirs. Ang mga anak ay may karapatan sa mana. Para tanggalan siya, kailangan natin ng matibay na dahilan na kinikilala ng batas. May dahilan ako, sagot ko, sabay turo sa notebook. Nasa Article 919 ng Civil Code of the Philippines, ang anak ay pwedeng i-disinherit kung siya ay nagmaltrato sa magulang sa pamamagitan ng salita o gawa. Kung siya ay namuhay ng kahiya-hiya. Kung siya ay nagkait ng suporta. Napangiti si Bruce ng bahagya. Nag-research ka ha? Engineer ka talaga. Pinag-aralan ko ito kagabi, sabi ko. Ang ginawa niyang pag-iwan sa akin sa airport ay maltreatment. Ang panloloko niya sa pera ay fraud. At ang pagsasabing mamatay ka sanang mag-isa ay maltreatment by word. Sapat na ba yon? Pumuntong hininga si Bruce at umupo ulit. Oo, Tony, sapat na may mga ebidensya tayo, may mga resibo. At kung kailangan, pwede nating ipatawag ang staff ng airline at hotel bilang testigo. Gawin natin, utos ko. Ngayon din, kinuha ni Bruce ang kanyang notepad at nagsimulang magsulat ng mga notes. Okay, kung tatanggalin natin si Roberto, kanino mapupunta ang estate? Ang bahay sa Dasmariñas? Ang mga investments, ang savings? Sumandal ako sa upuan at pumikit saglit. Naalala ko ang mukha ng mga apo ko, sina Mia at Joshua. Mahal ko sila. Pero kung ibibigay ko ang pera sa kanila ngayon, si Roberto lang din ang hahawak nito dahil menor de edad pa sila. Lulustayin lang niya ito. Kailangan kong siguraduhin na ang pera ko ay mapupunta sa mabuti. Sa mga taong marunong magpasalamat, gusto kong hatiin ang yaman ko sa 3 bahagi, simula ko. Sige, nakikinig ako, sabi ni Bruce, habang ang kanyang pen ay mabilis na gumagalaw sa papel. Una, sabi ko, Oakland Children's Education Foundation. Gusto kong magbigay ng scholarship para sa mga batang matatalino pero walang pambayad sa eskwela. Mga batang gustong mag-aral pero hindi kaya ng magulang. Ayokong matulad sila kay Roberto na mayaman nga pero tamad at walang utang na loob. Maganda yan, sabi ni Bruce. Pangalawa, patuloy ko, University of the Philippines Engineering Scholarship Fund. Gusto kong tulungan ang mga future engineers. Gusto kong ang pera ko ay makatulong sa pagbuo ng bansa, hindi sa pagbili ng mga bagong kotse at luho. At ang pangatlo, sabi ko, at naramdaman ko ang pagbigat ng boses ko. Kanlungan ni Maria, ang home for the aged dito sa Antipolo, para sa mga matatandang inabandona ng pamilya nila, para sa mga matatandang walang nag-aalaga. Tumingin ako kay Bruce. Dahil iyon ang sinabi ni Roberto sa akin, di ba? Na mamatay daw akong mag-isa, na walang mag-aalaga sa akin. Pues, gagamitin ko ang pera ko para siguraduhin na ang ibang matatanda ay hindi mamamatay ng mag-isa. Gagamitin ko ang pera ko para ibigay sa kanila ang pagmamahal na ipinagkait sa akin ng sarili kong anak. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Bruce. Tumango siya ng dahan-dahan. Tony, napakaganda ng plano mo. Ito ang pinakamagandang ganti. Hindi dahas kundi kabutihan para sa iba. Kailan natin mapipirmahan ang papeles? Tanong ko. Mabilis lang ito, sagot ni Bruce. Ida-draft ko ang bagong will ngayon. Bukas ng umaga, bumalik ka dito. Maghahanda ako ng video camera para i-record ang pagpirma mo. Kailangan nating patunayan na sound mind ka, na nasa katinuan ka, para hindi ito mabaligtad ni Roberto sa korte. Gawin mo ang lahat ng kailangan, Bruce. Gusto kong maging ironclad ito, walang butas.
Gusto kong kapag nakita ni Roberto ang papeles na to, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran niya. Makakaasa ka, Tony. Ako ang bahala. Tumayo ako at inabot ang kamay ni Bruce. Mahigpit ang aming pagkakamay. Salamat kaibigan, sabi ko. Walang anuman, sagot niya. Proud ako sa iyo, Tony. Hindi madali ang ginawa mo. Naglakad ako palabas ng opisina. Pagpasok ko sa elevator, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Parang may isang sakong bigas na tinanggal sa likod ko, ang bigat ng obligasyon, ang bigat ng pagiging bangko, ang bigat ng pag-aalala sa sasabihin ng iba. Lahat yon naiwan na sa opisina ni Bruce. Bumaba ang elevator ng mabilis. Ding! Pumukas ang pinto sa ground floor. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ang liwanag ng araw. Tanghali na. Mainit. Pero maganda ang sikat ng araw. Ito ang unang araw ng natitirang bahagi ng buhay ko. Ang buhay na walang Roberto. Ang buhay na ako naman ang bida. Sumakay ako sa kotse ko, uuwi ako. Magpapahinga ako dahil bukas ay pipirmahan ko ang dokumento na magbabago ng lahat. At sa susunod na 2 linggo, kapag bumalik sila mula sa kanilang impyernong bakasyon, sasalubungin ko sila ng may ngiti ng tagumpay. Narito ang Kabanata 9, ang bagong huling habilin. Ito ay isinulat ng buo sa wikang Filipino, Tagalog, na may humigit kumulang 100 salita. Ang tono ay sagrado, formal, ngunit puno ng emosyon ng pagpapalaya. Maingat kong inayos ang ritmo at daloy ng mga pangungusap upang maging natural ito para sa AI voice-over, lalo na sa mga bahaging naglalarawan ng proseso ng pagpirma. Makalipas ang 3 araw, bumalik ako sa opisina ni Attorney Bruce Harland sa Makati. Sa pagkakataong ito, iba ang naramdaman ko habang papasok ako sa building. Kung noong nakaraan ay mabigat ang aking dibdib dahil sa galit at sakit, ngayon ay magaan na ang aking pakiramdam. May halong kaba, pero ito ay kaba ng isang taong alam na tama ang kanyang gagawin. Nagsuot ako ng barong Tagalog. Ito ang barong na isinuot ko noong huling anibersaryo namin ni Carmen. Gusto kong maging formal. Gusto kong harapin ang araw na ito ng may dignidad. Para sa akin, ang gagawin ko ngayon ay hindi lang basta pagpirma sa papel. Ito ay isang seremonya, ang seremonya ng pagputol sa kadena ng pang-aabuso. Pagpasok ko sa opisina ni Bruce, sinalubong ako ng katahimikan. Wala ng ibang kliyente, kami lang. Inihanda na nila ang conference room. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany ay makintab na makintab. Sa gitna nito nakalatag ang isang makapal na dokumento na may asul na takip. Nakatayo sa gilid ang sekretarya ni Bruce na si Maria at 2 pang ibang abogado na hindi ko kilala. Sila ang tatayong mga testigo. Sa sulok ng kwarto may nakasetup na video camera na nakatutok sa upuan kung saan ako uupo. Ang pulang ilaw nito ay kumukurap-kurap. Record. Magandang umaga, Tony, bati ni Bruce. Seryoso ang mukha niya. Alam niya ang bigat ng gagawin namin. Handa na ang lahat. Ang mga kasama natin dito ay sina Attorney Santos at Attorney Reyes. Sila ang magsisilbing instrumental witnesses para masigurong walang makaka-question sa legalidad ng dokumentong ito. Tumango ako at nakipagkamay sa kanila. Salamat sa pagpunta nyo. Umupo ako sa silyang katad sa harap ng kamera. Inayos ko ang aking barong. Tumingin ako sa lente ng kamera. Magsisimula na tayo, sabi ni Bruce. Tumayo siya at nagsimulang magsalita ng formal, gaya ng sa korte. Ako si Attorney Bruce Harland. Ngayong araw 20 ng Mayo, taong 2025. Narito tayo para saksihan ang paglagda ni Hinoong Antonio Cruz sa kanyang binagong huling habilin at testamento, o last will and testament. Tumingin si Bruce sa akin. Ginoong Cruz, para sa record, maaari niyo bang sabihin ang inyong buong pangalan at edad? Ako si Antonio Cruz, 68 taong gulang, sagot ko. Ang boses ko ay malinaw, walang garalgal. Kayo po ba ay nasa maayos na katinoan at pag-iisip? Kayo ba ay nakainom ng alak o anumang gamot na maaaring makaapekto sa inyong desisyon? Nasa maayos akong pag-iisip. Hindi ako nakainom. Gising na gising ang diwa ko, sagot ko. Mayroon bang pumilit, nanakot,
o nag-udyok sa inyo na gawin ang testamento na ito? Wala. Ito ay sarili kong desisyon. Ito ay bukal sa aking kalooban, madiin kong sabi. Tumango si Bruce. Maaari na nating basahin ang nilalaman. Pinuksan niya ang dokumento. Ang tunog ng paglipat ng papel ay malakas sa tahimik na kwarto. Artikulo 1, basa ni Bruce. Pagbawi at pagpapawalang bisa. Ako, si Antonio Cruz, ay pinawawalang bisa ang lahat ng naunang testamento na aking ginawa, kabilang ang dokumentong nilagdaan noong taong 2018 na nagtatalaga kay Roberto Cruz bilang aking pangunahing tagapagmana. Napapikit ako saglit. Ang dokumentong yon noong 2018, ginawa ko iyon noong buhay pa si Carmen. Pangarap namin noon na ipamana ang lahat kay Roberto para sa kinabukasan ng mga apo namin, pero sinira ni Roberto ang pangarap na iyon. Artikulo 2, patuloy ni Bruce. Ang boses niya ay naging mas matigas. Pagtatanggal ng mana o disinheritance. Sa pamamagitan ng dokumentong ito, aking hayagang tinatanggalan ng karapatan sa mana ang aking kaisa-isang anak na si Roberto Cruz alinsunod sa Article 900 ng Civil Code of the Philippines. Nakinig ako ng mabuti. Ito ang parte na pinakamahalaga. Ito ang parte kung saan inilalabas ko ang lahat ng sakit. Ang mga dahilan ng pagtatanggal na ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pang-aabuso at pagmamaltrato, maltreatment. Si Roberto Cruz ay nagpakita ng kalupitan nang iwan niya ako ang kanyang ama sa paliparan ng Naya noong 15 ng Mayo habang hawak ang aking pera at sinabihang umuwi na lamang ako. Pangalawa, ang panloloko, fraud. Ginamit niya ang aking pondo para sa isang bakasyon na sadyang plinano para hindi ako isama. Pangatlo, ang pang-aabuso sa salita at emosyon. Siya ay nagbitiw ng mga salitang mapanakit at nagpahayag ng pagnanais na ako ay mamatay ng mag-isa at walang mag-aalaga. Habang binabasa ni Bruce ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagtulo ng isang butil ng luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa paglaya. Sa wakas, naisatinig na ang katotohanan. Hindi na ito sekreto. Nasa papel na ito. Legal na. Dahil sa mga nabanggit, pagpapatuloy ni Bruce, si Roberto Cruz ay hindi makakatanggap ng kahit anong bahagi ng aking ari-arian, maging ito ay legitimate or free portion. Siya ay itinuturing ng ngayong walang karapatan sa aking yaman. Tumigil sandali si Bruce at tumingin sa akin. Ginoong Cruz, naiintindihan niyo ba ang bigat ng parsuwang ito? Opo, sagot ko. Naiintindihan ko. Kung gayon, dumako tayo sa Artikulo 3, ang pamamahagi ng ari-arian. Ito ang paborito kong bahagi. Ito ang bahagi kung saan ang pera ko ay magiging instrumento ng kabutihan sa halip na kasakiman. Ang kabuuang ari-arian ni Antonio Cruz, kabilang ang bahay at lupa sa Dasmariñas Village, mga bank accounts, stocks at bonds, ay hahatiin at ipapamahagi sa mga sumusunod na institusyon. Una, ang Oakland Children's Education Foundation, 40%, 40% ng kabuuang yaman. Ito ay gagamitin para sa scholarship ng mga batang matatalino, ngunit kapuspalad. Ang pondo ay gagamitin para sa matrikula, libro at uniforme. Napangiti ako. Naiisip ko ang mga batang makakapag-aral. Mga batang hindi ko kaano-ano pero sigurado akong mas magpapasalamat kaysa sa sarili kong kadugo. Pangalawa, University of the Philippines Engineering Scholarship Fund, 30%, 30%. Para sa mga estudyanteng nangangarap maging inhinyero na magtatayo ng matitibay na pundasyon para sa bansa. Ito ang paraan ko ng pagbabalik sa propesyon na nagbigay sa akin ng buhay na ito. Pangatlo, at dito humina ng kaunti ang boses ni Bruce, kanlungan ni Maria Home for the Aged, 30%, 30%. Ang pondo ay gagamitin para sa pagpapagawa ng bagong pasilidad, pagbili ng gamot, at pagbibigay ng maayos na pangangalaga sa mga matatandang inabandona ng kanilang pamilya. Ito ang sagot ko sa sumpa ni Roberto. Sabi niya, mamatay akong mag-isa. Sabi niya, walang mag-aalaga sa akin. Pues, gagamitin ko ang pera ko para siguraduhin na walang ibang matanda ang makakaranas ng ganoong klaseng pag-iisa.
Ang pera ko ang magsisilbing pamilya para sa mga walang pamilya. Ginoong Cruz, tawag muli ni Bruce. Sang-ayon po ba kayo sa lahat ng nabanggit? Buong puso akong sumasang-ayon, sagot ko. Iniabot ni Bruce ang dokumento sa akin. Inilapag niya ito sa harap ko kasama ang isang mamahaling fountain pen. Ang tinta nito ay itim, permanent ink. Hinawakan ko ang panulat. Mabigat ito. Pero nang ilapit ko ang dulo nito sa papel, gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin ako sa paligid. Nakatingin sa akin si Maria, ang mga abogado, si Bruce. Tahimik ang lahat. Hinihintay nila ang aking pasya. Sa isip ko nakita ko ang mukha ni Roberto noong bata pa siya. Nakita ko rin ang mukha niya noong sinigawan niya ako sa telepono. Paalam anak, bulong ko sa isip ko. Pinili mo ito. Idiniin ko ang pen at pumirma. Antonio Cruz, ang pirma ko ay malaki, malinis, walang panginginig. Pumirma ako sa bawat pahina. 23 pahina. Bawat pirma ay parang pagsarado ng isang pinto at pagbubukas ng bintana. Pagkatapos ko pumirma rin ang mga testigo at sa huli, idinin ng notaryo ang kanyang selyo. Kalabog, ang tunog ng selyo ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Tapos na, legal na. Salamat, Tony, sabi ni Bruce habang pinapatay ang video camera. Ang orihinal na kopya ay mananatili sa aming vault para sa seguridad. Bibigyan kita ng kopya para sa iyong files. Iniabot niya sa akin ang isang selyadong brown envelope. Hinawakan ko ito. Ito na ang aking sandata at panangga. Bruce, tanong ko habang nag-aayos kami ng gamit. Sa tingin mo, kailan nila malalaman? Ngumiti si Bruce ng makahulugan. Malalaman nila kapag sinabi mo o kapag sinubukan nilang kunin ang pera mo. Nagpadala na kami ng notice sa bangko mo kaninang umaga. Naka-freeze na ang mga joint accounts niyo ni Roberto kung meron man at inalis na ang pangalan niya bilang beneficiary sa mga insurance mo. Mabuti, sabi ko. Ang flight nila pabalik ay sa Huwebes, tama ba? Tanong ni Bruce. Oo, Huwebes ng hapon. Gusto mo bang samahan kita sa pagsalubong sa kanila? Alok ni Bruce. Baka maging marahas si Roberto kapag nalaman niya ang totoo. Mas mabuting nandoon ako bilang abogado mo. Nag-isip ako saglit. Kaya ko ba silang harapin ng mag-isa? Kaya ko naman, pero mas maganda kung nandoon si Bruce. Si Bruce ang simbolo ng batas. Siya ang simbolo na seryoso ako. Sige Bruce, sabi ko. Samahan mo ako. Gusto kong ikaw mismo ang magabot sa kanya ng kopya ng will. It's a date, sabi ni Bruce. Nagpaalam ako at lumabas ng opisina. Paglabas ko ng gusali, papalubog na ang araw sa Manila Bay. Ang langit ay kulay ginto at lila. Ang ganda. Huminto ako saglit sa sidewalk at huminga ng malalim. Ang hangin ay amoy usok ng siyudad, pero para sa akin, amoy kalayaan ito. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay ako sa takot. Takot na mag-isa. Takot na magalit ang anak ko. Takot na hindi makita ang mga apo ko. Dahil sa takot na iyon, naging sunod-sunuran ako. Naging ATM machine, naging doormat, pero ngayon wala na ang takot. Hawak ko ang envelope, hawak ko ang kinabukasan ko, at alam kong si Carmen, nasaan man siya ngayon, ay nakangiti at pumapalakpak. Naglakad ako papunta sa kotse ko nang may ngiti sa labi. Uuwi ako, magdidilig ako ng halaman, magpapatugtog ako ng Frank Sinatra, at matutulog ako ng mahimbing. Dahil sa wakas, si Antonio Cruz ay malaya na. 2 linggo na lang, 2 linggo na lang at matatapos na ang lahat ng ito sa airport. At sa pagkakataong iyon, ako naman ang magsasabi kung sino ang uuwi at sino ang may iwan. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Nandito ako ngayon sa arrivals area ng Naya Terminal 3. Nakatayo, naghihintay. Pero hindi ako nag-iisa. Katabi ko si Attorney Bruce Harland. Suot niya ang kanyang formal na Amerikana habang hawak ang isang brown envelope na may tatak ng notaryo publiko. Ako naman, nakasuot ng simpleng polo, pero pakiramdam ko ay nakasuot ako ng baluti. Handa na ako. Pumukas ang automatic doors ng terminal. Ang daming tao ang lumabas. Mga balikbayan na puno ng ngiti, mga turista na sabik sa init ng Pilipinas, at sa wakas, nakita ko na sila. Hayan na ang pamilya ni Roberto. Pero hindi sila mukhang galing sa isang masayang bakasyon sa paraiso. Mukha silang mga sundalong galing sa isang talunang giyera. Maitim ang balat nila pero hindi ito ang tan na nakukuha sa pagre-relax.
Ito ay sunog ng araw mula sa paglalakad. Si Grace ay walang makeup, magulo ang buhok at hila-hila ang isang sira-sirang bag. Ang mga biyenan niyang sina Fernando at Corazon ay nakayuko, walang imik. At si Roberto, ang anak ko, mukha siyang 10 taon na tumanda. Si Mia, ang apo ko, ang unang nakakita sa akin. "Lolo!" sigaw niya. Tumakbo siya palapit at yumakap sa akin. Mahigpit. Amoy pawis siya at amoy araw, pero niyakap ko siya pabalik. "Na-miss kita, Lolo," bulong niya. "Ang pangit ng hotel namin, puro ipis." Napatingin ako sa kanya ng may awa. Walang kasalanan ang mga bata. Lumapit si Roberto. Nang makita niya ako, lumiwanag ng kaunti ang mukha niya. Siguro ay inisip niya na nandito ako para sunduin sila. Siguro ay inisip niya na lumambot na ang puso ko. Na-miss ko na siya. Nahanda na akong magpatawad at maglabas ulit ng pera. Ang kapal ng mukha. "Tay," sabi niya. Ang boses niya ay pagod, pero may halong yabang pa rin. "Buti naman at sinundo mo kami. Nasiraan yung van na nirentahan namin. Pwede bang dumaan muna tayo sa restaurant? Gutom na kami." Tiningnan ko lang siya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako ngumiti. Sa halip, tumango lang ako kay Bruce. Humakbang pabor si Bruce. Hinarang niya si Roberto bago pa ito makalapit sa akin. "Magandang hapon, Ginoong Roberto Cruz," pati ni Bruce sa formal na tono. Natigilan si Roberto. Tumingin siya kay Bruce, tapos sa akin. "Sino to, Tay? Anong nangyayari?" "Ako si Attorney Bruce Harland, ang legal counsel ng iyong ama," sagot ni Bruce. "Nandito ako para ibigay ito sa iyo." Iniabot ni Bruce ang makapal na brown envelope. Kinuha ito ni Roberto nang may pagtataka. Binuksan niya ito. Inilabas ang mga papel. Habang binabasa niya ang unang pahina, nakita ko ang pagbabago ng kulay sa mukha niya. Mula sa pagiging sunog sa araw, naging maputla siya na parang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang papel ay kumaluskos sa kanyang hawak. Ano ito?" Bulong niya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Disinheritance? Tinanggalan ng mana? Tay, hindi mo pwedeng gawin ito. Anak mo ako." Lumapit si Grace at nakiusyoso sa papel. Nang mabasa niya ang salitang cancelled beneficiary, napahawak siya sa bibig niya at napaupo sa sahig ng airport. "Tay!" sigaw ni Roberto. "Binibiro mo lang kami, di ba? Galit ka lang, di ba? Aayusin natin to. Pamilya tayo." Huminga ako ng malalim. Ito na ang huling pagkakataon na magsasalita ako sa kanya bilang ama. "Roberto," sabi ko. Ang boses ko ay mahina, pero sa gitna ng ingay ng airport, ito lang ang naririnig namin. "Naalala mo ba ang sinabi mo sa akin sa telepono 2 linggo na ang nakakaraan?" Natahimik siya. "Sabi mo, mamatay sana akong mag-isa. Sabi mo, huwag akong aasa na aalagaan niyo ako." Tinitigan ko siya sa mata. "Tinutupad ko lang ang hiling mo, anak. Gusto mong mag-isa ako? Pues ibinigay ko na ang pera ko sa mga taong hindi ako iiwan, sa mga batang gustong mag-aral, sa mga matatandang walang pamilya. Sila na ngayon ang pamilya ko." "Pero Tay, paano kami, ang bahay, ang lupa?" "Wala na," sagot ko. "Wala na kayong babalikan. Ang bawat desisyon sa buhay ay may kapalit. Ang bawat aksyon ay may consequence. Ang kapalit ng kasakiman mo ay ang pagkawala ng lahat." Yumuko si Roberto. Nakita ko ang pagtulo ng luha niya. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong nanghihinayang sa perang nawala. Tumalikod ako. "Tara na, Bruce," sabi ko. "Tay, huwag mo kaming iwan dito. Wala kaming pamasahe pa uwi," sigaw ni Roberto. Hindi ako lumingon. Naglakad ako palabas ng terminal. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Ang hangin sa labas ay masarap samyuin. Iniwan ko sila doon, sa gitna ng ingay at gulo. Sila na puno ng sisi. At ako, si Antonio Cruz, na sa wakas ay malaya na.